May panawagan ang dating Davao City Court Sheriff na si Abe Andres matapos makumpirmang kabilang siya sa nais ng House Prosecution Team na maisalang bilang testigo sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Apela nito, huwag siyang idamay sa anumang usaping pampulitika. Anya, simula pa noon naninindigan nitong hindi na magbigay ng anumang komento hinggil sa insidenteng naganap ng siya pa ay nanunungkulan bilang Sheriff 4 ng Regional Trial Court. Si Andres ang court sheriff na sinuntok ni VP Duterte nang ito pa ang alkalde ng Davao City sa kasagsagan ng kaguluhan sa demolisyon ng mga bahay sa lungsod. Nauunawaan naman ng prosekusyon ang nararamdaman ni Andres. Subalit ayon kay House Impeachment Trial spokesperson at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong, nasa Senate Impeachment Court ang desisyon kung ipatatawag ba si Andres. The court has that discretion to issue invitation and subpoena. And kung naka-issue naman po ang korte ng na subpoena doon sa mga potential witnesses, sabi ko nga po, personal choice is already immaterial. Kasi the court is exercising their constitutional duty to try and decide the case. Kabilang si Andres sa mga bagong testigo ng prosekusyon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon naman sa House Impeachment Trial legal spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi na kailangan ng star witness sa article na grave threats at inciting to sedition. Ito ay dahil mismo ng mga pahayag na ng Vice Presidente ang makapagpapatunay ng kanilang aligasyon. We don't need any star witness here, to be quite frank, no? Because ang witness na ho dito siguro is mismo ang respondent na ho, no? if you could put it in simple terms, no? Dahil kitang-kita naman ho doon sa mga video footages na which was made publicly available, no? Yung subject utterances niya. So hindi na ho namin kailangan mag-presenta pa ng ibang witness to prove those matters. Samantala, hindi naman absolute ang freedom of speech ni VP Duterte. Tugon ito ng House Prosecution Panel matapos igiit ng kampo ng pangalawang Pangulo na freedom of expression o kalayaan sa pagpapahayag ang binitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Ayon sa defense team ni VP Duterte, pagkontra sa mga pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga pahayag ng Vice Presidente. All freedom are also subject to some regulation. One cannot go around the streets accusing anybody of something without the necessary consequence of that action, either verbally or acted upon. Sinabi niya sa presidente, sa unang ginang, no? At saka sa former speakers. I think for someone who has that who enjoys a certain privileged influence in following, we should also take that into consideration. Na hindi mo po pwedeng hindi bigyan ng seriousness itong threat. Sa July 6 na ang umpisa ng paglilitis kay VP Duterte kung saan inaasahan ang paglalatag ng mga ebidensya at pagpresenta ng mga testigo ng prosekusyon laban sa pangalawang Pangulo. Rosa Licos, humahataw sa balita ngayon.